po ang munting farm po dito po sa Sitio Nazareno. Ayan po, mga nasa 10 hektarya po yan. Hanggang radar po yung nangulongga po yung ano po niya, hangganan, boundary. Yung nakikita nyo po yung radar dun sa tuktok ng bundok. Pag nasa ACTEX po kayo, andun po yung dulo ng muhon. Ayan po, materialize na po yung mga puno dyan. Naaanihan na po. Tapos may mga seedlings pa siyang nakaabang na pananim. Tapos meron po, ayan po, mga rambutan po, mga siguro humigit kumulang 100 puno po ang nakalagak. Ito pong mga kalamansi na to, napakinabangan na po yan. Ano na po yan, kumbaga retired na sila. Papalitan na po sila ng rambutan. Ayan po, andun po sa radar yung dulo niyan, napakalayo po. Kailangan nung araw po 3 kabayo po yung sinasakyan para malibot po ito kabuuan. Ayan po yung puno ng kakao, mga 60 puno po yan. Andun po sa dalisdis dun po sa gilid. Mga saging po nandun. Tinatamad na po ako maglakad dahil ano po Bunga ng buko, pakita mo. Ayan po. Ayun. Ayan po. Puro halos na po may mga bunga na po lahat. Nagmamaterialize na po yan. Naanihan na po ng nyog, naanihan na po ng buko. Ayan po. Yung saging po naanihan na rin po, kaya alam po nasasalisihan po. Marami po ditong mga mandirigma. Yung bang sila yung umaani, feeling nila sila nagtanim. Ayan po. Malawak po yan. Tsaka meron po tayong water system na sinasabi. Ayan po, galing po sa ilog. Kasi ilog po yung tabi niya, tabi po siya ng ilog. Ayan po, kaya dito po siya ginawan po ni Papa ng kuwan, sarili niyang irrigation, ika nga. Ayan po, pagkakuan dinadivert lang po yung kanal niyan kung saan gustong patakbuhin yung tubig para kahit papano pagtagaraw nakukuha yung mga pananim. Ayan po yan, pataas na po yun. Sa kabila po nung kana Hermosa na, ano po, Denalopia na po. Kabila po na yan. Nasa bandang ibaba po tayo. So pagka ayun po yung tuktok, paakyat po. Doon po banda yung radar, yung dulo ng hangganan ng lote. Napakalayo po. Sayang nga po, hindi nadaanan ng ACTEX. Kung nadaanan, sana kahit papano ayan, nakita nyo naman po yung mga bunga ng buko natin, ng mga nyoga. Talagang nagmamaterialize na, kapakipakinabang na po. Tapos ito po yung mga rambutan, mga 2 to 3 years. Ano rin po yan, ready for production na rin po yan ng rambutan. Kaya lang, tsaka sinasalitan po ng avocado, lansones, tsaka meron po langka. Yan po, kung sino po ang gustong pumasyal, mag-message PM lang po para ma-tour namin kayo dito sa munting farm namin. Napakatahimik po dito. Ayan po. Tabi po siya ng ilog.
Kaya wala tayong problema sa tubig. Pwede siyang pang laba, panligo. Hindi lang pwedeng inumin pa. Criminal water pa. Yan. Ayan po. Ayan po yung ilog. Ayan po. Ayan po yung daan palabas. Ayan po. Sa taas po kasi may kalsada na. Sementado na po. Kaya accessible na siya. Medyo pagbaba lang po rito, talagang para ka lang nag-exercise. Kaya nga. Kaya lang po, sa ngayon po nananakawan po kami ng saging na sabay. Tulad yan, nung nakaraan po, 5 buwig ang nakakuha. Ngayon po, 2 buwig. Buti na unahan namin nung nakaraan. Naitabi namin yung 5 buwig. 5 buwig pa na tabi nyo, no? 5 buwig po na sa bar. Tatlo nakuha. 3 pala po yung nakuha. Sinalisihan lang, pag-alis lang namin siguro. Yun lang po ang ano natin pag wala tayong bantay dito sa farm. Medyo yung mga kawatan umaatake. Pero susuka rin po nila yun. Darating po yung panahon, susuka din nila yun. Kasi kawawa naman po yung naghihirap magtanim. Tapos iba po yung umaani. Avocado po. Materialize na rin po. Namumunga na po. Magaganda po yung bunga. Malalaki. Kaya yung sa kalamansi po medyo kumbaga napakinabangan na ng husto. Kaya pa na siya. Pero magtitira kami ng ilang puno. Yung mga pwede pang maganda pa mamunga. Kasi papalitan na siya ng rambutan tsaka lansones. Bali ang nakalagak na puno ng rambutan, 100 puno tsaka lansones. Kaya hindi na masyadong halamansi. Kasi hindi na rin siya namumunga na maayos dahil nga po nagsilaki na tong mga puno ng bukot, nalilima na siya. Kaya babawas na. Okay, hanggang dito na lang guys. Ingat, God bless.